Isang panukala ang isinusulong ngayon sa Senado para maparusahan ang mga stalker. Sila yung mga buntot ng buntot at sobra-sobrang atensyon ang ibinibigay sa isang individual na kung minsan nagiging banta na sa pribadong buhay nito. May report si Cara David. Parte na ng buhay ng mga artista ang fans na pirming nakabuntot sa kanila. Pero minsan, may nanghihimasok na sa personal nilang buhay. Hindi malilimutan ni Ara Mina ang isang lalaking tagahanga. 5 buwan daw siyang sinusundan nito. Saan man siya bumaling ng tingin, naroon ito. Kinakausap siya, pinapadalhan ng mga mensahe at niyayayang pakasal. Paglabas mo ng bahay mo, nandun nakaabang. Tapos, everywhere you go, alam niya, anytime, any moment, kung alam mo yun, kung di matino yung pag-iisip niya, baka mami kung anong pwedeng gawin sa'yo eh. Baka mami, alipin ka na bigla, kidnapping ka, tutukan ka. Sinumbong ni Ara sa mga pulis ang stalker. Pero makalipas ang ilang oras, pinakawalan din daw ito dahil wala naman daw itong batas na nilalabag. Posible nang magbago ang sitwasyon kung papasa sa Kamara at Senado ang anti-stalking bill. Dito, maaari ng kasuhan at ikulong ang mga stalker. Sa Senate Bill 2442, matatawag na stalking ang sunod-sunod na pagtawag sa telepono nang wala namang lehitimong dahilan. Pagpapadala ng paulit-ulit na mensahe pero hindi naman nagpapakilala at paggamit ng bastos na lengguwahe. Paulit-ulit na pagpunta at pagmamanman sa bahay o opisina ng isang tao, paulit-ulit na paglapit sa isang tao saan man ito pumunta at pagsasagawa ng anumang bagay na nakakaalarma o nakakaiskandalo sa isang tao. Paano kalang batas ito para sa mga masyadong publiko na yung buhay? At nais may manatili at may maiwan pa ring pribadong aspeto sa kanilang mga buhay. 1 hanggang 6 na buwang pagkakakulong at multa na 1 hanggang 5,000 piso ang parusang nakatakda sa anti-stalking bill ng Senado. Sa ngayon, mahigit 1,000 katao ang binabantayan ng PNP dahil may banta sa pribadong buhay at seguridad ng mga ito. Karamihan dito mga negosyante na kinikikilan ng pera, mga dating biktima ng kidnapping at mga politiko. May mga laws na po tayo dealing with the preservation of our privacy. But I believe kung meron pong lalabas na ganitong batas, somehow makakatulong po siguro. With the anti-stalking law, mas madidefine natin kung ano yung dapat, anong measures so that hindi ma-invade or ma-violate yung privacy ng tao. Kung may mga kaduda-dudang individual na sumusunod sa inyo, i-report agad ito sa PNP. Kumuha ng anumang ebidensya na makapagtuturo sa katauhan ng stalker. Baguhin ang oras ng iyong pag-uwi at ruta pauwi ng tahanan. Mainam rin ang paglalagay ng CCTV sa tahanan para ma-monitor ang lahat ng taong umaaligid dito. Cara David, GMA News.